So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, meron tayong good news at meron tayong bad news. So doon muna tayo sa good news. So bali sa good news mga kababayan, no? Base po sa Pulse Asia Survey, yung pinakabago. Okay. Taunahan ko na kayo, no? Hindi naman ako 100% na naniniwala sa survey. Pero mga ka-Streetwise, no, ang mga survey po kasi ay magandang gawing guide kung paano ba tumatakbo yung politika sa Pilipinas. So ayun nga po, bale, base po sa Pulse Asia Survey po, is nasa baba na po si Amy Marcos, si Bato de la Rosa, at saka si Lito Lapid. Okay. Siguro, karamihan naman siguro ng mga viewer po ng ating munting channel, eh ayaw po sa tatlong tao na yan. Kay Bato, kay Amy, at saka kay Lito Lapid. Okay. Yun nga lang, merong yun nga lang. So explain natin yan mga kababayan. So para mas maganda, panoorin muna natin itong report from ABS-CBN News para mas maintindihan po natin yung ibig natin sabihin. Sige. Sa 74 na pangalang pinagpilian sa Nationwide Pulse Asia Research Survey noong September 6 to 13, 14 ang may tsansa makapasok sa 12 pwesto sa Senado kung naghalala noong panahon ng survey. Numero 1 si ACT-CIS Representative at Broadcaster Erwin Tulfo na may 60.8%. Mahigit 10 percentage points ang lamang niya sa kapatid na broadcaster ding si Ben Tulfo na pinili ng 49.6% ng respondents. Hindi nalalayo sa kanya si dating Senate President Vicente Soto III na may 48%. Sinundan sila ni na Senador Pia Cayetano, Senador Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Makati Mayor Abby Binay. Pasok din sa posibleng Magic sina Senador Bong Revilla at mga dating Senador Panfilo Lacson at Manny Pacquiao. Pero gitgita na sa mga huling pwesto na mga posibleng manalo ang mga re-electionist na sina Senadora Amy Marcos, Senador Ronald de la Rosa at Senador Lito Lapid. Kasunod naman nila sila dating Senador Gringo Onasan, House Deputy Speaker Camille Villar, dating Senador Kiko Pangilinan, Doc Willie Ong at Davao City Mayor Sebastian Duterte. 14 because there are people. Okay, so ayun na. Yun, siguro gets nyo na. Sa tingin ko, medyo gets nyo na yung ibig kong sabihin. Okay, so ngayon, masaya tayo. And especially ako, masaya ako na malalaglag itong tatlong ito. Si Amy, si Bato, at saka si Lito Lapid. Okay, so yun nga lang mga kababayan, no? Kung pupuntahan po natin yung survey. So may copy tayo ng survey dito. So pakita ko sa inyo. So yun, ito mga kababayan, no? So ito po yung survey po ng Pulse Asia. Okay? So ngayon, makikita ngayon natin dito. So Erwin Tulfo, Ben Tulfo yung number 2, Tito Soto, okay? Tapos si Pia Cayetano, si Bongo pasok pa talaga, no? Tapos si Digong pasok pa rin, bali na sa 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim si Digong. Tapos si Binay, so ito na. So ito yung pag-usapan natin. Yun na sa bottom 3. Okay. So, sa bottom 3 mga kababayan, makikita natin dito si Amy Marcos, si Bato, at saka si Lito Lapid. Ito mga kababayan, alam naman po natin na kapag kayo po ay nasa bottom 3, ay posible pa po talagang matalo. Di ba? Ang problema dito mga kababayan, sino yung mga kasunod nila? Kasi ganun yun eh. Kung malalaglag po kung malalaglag si Amy, si Bato, or si Lito Lapid, so sinong papalit? Di ba? So unang-una, pag-usapan muna natin si Honasan. Well, si Honasan, hindi ko siya talaga type. Well, kung si Honasan ang papalit kay Amy Marcos at wala na tayong choice, siguro wala tayong magagawa. Di ba? Pero kung si Camille Villar, di ba? Tapos, si Camille Villar, alam nyo naman na ako, ayoko sa mga bilyar. Naging amo ko ang mga bilyar. Di ba? Meron akong personal na experience sa mga bilyar. Hindi po maganda ugali ng nanay ng mga yan. At alam naman po natin, no, itong pamilya Villar din po, ito nakakwento ko na eh, na merong pagkakataon po, no, na bandang dyan po sa may bandang Daang Hari po, may kakilala po ako dyan na land grabbing. So, kaya ayoko sa mga bilyar. Tapos, si Doc Willie Ong, alam naman po natin na may cancer. Ako gusto ko si Doc Willie Ong, pero syempre, sana magpagaling muna siya bago siya tumakbo bilang senador. Kasi nirereklamo kasi ni Doc Willie Ong, di ba? Kaya siya nagkaroon ng cancer kasi nagkaroon daw po siya ng stress. Yun nga yung point eh.
Nagkaroon ka na ng stress, tapos papasok ka pa sa politika. Well, with due respect with Doc Willie Ong, no? Pero syempre, pag gumaling na lang siya siguro, di ba? Tapos syempre, ayaw natin kay Baste. Di ba? So ngayon, si Kiko Pangilinan. Okay. Si Kiko Pangilinan. Ewan ko ba? Alam nyo kung bakit ayaw ko kay Kiko Pangilinan. Kasi siya yung isa sa mga taong hindi maka-move on. Teka, harap muna ako. So kaya ayaw ko kay Kiko Pangilinan kasi mga kababayan. Siya po yung isa sa mga senador na hindi po maka-move on dun po sa martial law. Hindi ko alam kung biktima ba siya ng martial law, hindi ko alam. 'Di ba? O baka mamaya nagka-cloud chasing lang 'yan. Kasi ang point dito mga kababayan po, no. Napansin nyo ba? Nung si PBBM po ang naging presidente, so halos mawala na po yung barrier ng mga pro-Marcos, loyalista at saka ng mga dilawan. So ang point natin dito, no, medyo nakakasundo na po kahit papaano at mayroong improvement yung relasyon po ng dilawan at saka ng mga pro-Marcos or mga loyalista. So kasi pare-pares naman tayong Pilipino tapos nag-aaway tayo dahil lang dyan. So itong si Kiko Pangilinan is isa sa mga personalidad na hindi po maka-move on dyan po sa narrative po na yan. Kaya hindi ko talaga siya type. Ayun lang po yun. So ngayon mga ka-streetways, no, ito balikan natin to, no? So ngayon, ano bang sinasabi ko dito? So sinasabi natin dito mga kababayan, no? Kung malalaglag si Amy Marcos, si Bato de la Rosa, at saka si Lito Lapid, sinong papasok? Di ba? Si Hunasan, si Villar, si Kiko Pangilinan, di ba si Doc Willie Ong, tsaka si Basti Duterte. So ito po yung bad news. Di ba okay lang sana eh. Okay lang sana kunwari malalaglag si Amy Marcos, tapos papasok si Gibo. Okay yun, di ba? Kasi si Gibo nasa baba eh. Si Gibo, di ba? Kita nyo, si Gibo nasa number. Yan, ito yan, Gibo Chidoro, di ba? O kaya si Abalos, di ba? Pwede na natin pagtiyagaan si Abalos. O, okay lang sana kung malalaglag yung tatlo na yan, tapos yung papalit naman pala is maayos. At gusto natin. Yun nga lang, kung malalaglag nga itong si Amy, si Bato, tsaka si Lito Lapid, kung ang papalit lang din naman pala, mas worse pa sa kanila, or katulad din nilang napakawalang kwentang tao, so baliwala din ito. Di ba? So ito mga kababayan, no, teka lang, okay. So ngayon mga ka-streetwise, no, gusto ko lang i-share to sa inyo. Alam nyo, ito yung kahapon, nagkaroon po ng filing, di ba, ng candidacy. So sabay po na nag-file itong si Lito Lapid, si Pampilo Lacson, at saka si Tito Soto, yung Team Macho. Team Macho daw sila eh. So alam nyo kung ano nakakatawa dito, di ba? Pagkatapos po ng opening statement po ni Lito Lapid, ni Tito Soto, at saka ni Pampilo Lacson, si Lito Lapid po ay umiwas, bumaba ng stage para sa question and answer. So ito pakita ko sa inyo to, no. So ko lang pakita sa inyo to mga kababayan kasi nga po deserve po talaga ni Lito Lapid na wag na pong maisama bilang senador kasi napakawalang kwenta niyan mga kababayan, no. So ito yan, ha. Oh. Get right. What is wrong must be set right. Thank you. So ito yung statement ni Pampilo Lacson. Tapos ito naman yung statement yung statement ni Tito Soto. And then perhaps the hybrid elections, di ba? Thank you very much. Ayan, so nagsalita si Tito Soto, si Pampilo Lacson nagsalita rin, and then si Lito Lapid din nagsalita. 8 terms na rin po ako bilang senador. Yun lang po, siguro sa experience ko ay pwede na akong manungkulan ulit at ulit. Bigyan sana ako ng pagkakataon. O, ayan. Maraming salamat po sa ating mga... Ayan, so gets nyo na. Pero mga kababayan, kung forward natin yung video, forward natin yung video, no? So, sa Q&A, mga kababayan, umalis po si Lito Lapid. Wala na siya dito, eh, oh. You see... Sige, forward natin, ha? At dito, sumasaludo kaming lahat. Wala. Kasabay sa batch. Thank you po. Michael. Hi sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Yan na, wala. So hanggang dulo mga kababayan, walang Lito Lapid.
mismo ng pamilya nyo. Di ba? So, nakuha niyo yung point yung mga kababayan. So, ang point dito mga ka-streetwise, no, nung nag-file po ng candidacy itong si Lito Lapid, kasama si Pampilo Lacson at si Tito Soto, nagbigay sila ng opening statement. Pero sa Q&A, walang Lito Lapid ang lumabas. Walang Lito Lapid po ang nagpa-question and answer. So, ang sinasabi natin dito mga kababayan, kung babalikan natin yung survey, no, punta natin yung survey ulit. Okay. So, kung pupunta natin itong survey, Lito Lapid po kasi, I think, teka, isin natin, no? Si Lito Lapid ay pang bandang dulo, eh. Ay, siya kayo nasa dulo. O, siya yung nasa dulo. Oh. So, buti na lang mga kababayan. Di ba? Buti na lang mga ka-streetwise, no? Kung dati si Lito Lapid ay nasa top 6, top 7, ngayon, nasa bottom na siya ngayon. Nasa bandang 13 or 12 na siya ngayon. Diba? So at least mga kababayan, natutuwa po tayo sa survey na to kahit papaano na may mga tao na pong nagigising. Isipin mo, di ba? Question and answer. Hindi pumunta si Lito Lapid. Oh. Tandaan natin mga kababayan, kapag bilang isang senador, ang isa sa pinakatrabaho mo is marunong ka dapat sumagot, marunong ka tumanong, at marunong ka makapagdebate. At ayan po hindi po natin nakikita kay Lito Lapid. O, di ba? So, gusto ko lang daanan po yan, no? So, yun mga ka-streetwise, no? So, yan po sa Team Brief, no nga po masabi nyo nga po dito sa survey na lumabas ngayon sa Pulse Asia. So, kayo ba, agree ba kayo dito? Na good news nga talaga ito. Si Amy, si Bato, at saka si Lito Lapid is posible pong malaglag. Yun nga lang, yung papalit, dun po sa slot nila, dun po tayo may problema. So, yun mga ka-streetwise, no? So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. And then, dyan po sa Team Replays, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalibisan, pa-share na rin po ng video po na to. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you po. Bye-bye.